Hello guys, good morning. Tayo ngayon ay magpapalit ng shear set ng double bell. Stock pa kasi ito eh. So kailangan natin palitan yan. Tanggalin muna natin ang kanyang trigger guard. So nga pa lang ating ipapalit sa aftermarket na shear set. Hardened steel. Kaya nito up to 600 plus FPS or mahigit pa. 600 lang nagawa ko sa double bell eh. Using Maple Leaf M165. Nag-set na siya most likely nasa 540 to 560 ang pinakamataas na reading na nagawa ko na setted spring. Natin yung loob niya. Ito to. Wina-wideboard natin para makasalpak tayo ng malaki-laking spring. Which is Maple Leaf M165. Ito konting ano na lang to eh. Modification. Actually guys, ito pwede to sa ito 45 degrees to eh. Ito to. So ito stock ng double bell. Itong housing na to, actually nasubukan ko to sa TM BSR 10. Mapa G-Spec man yan or Pro. Sa subukan siya, fit naman siya. Ito mostly kahit sa ang unit naman eh. Sa TM BSR BSR system na 45 degrees pasok siya. So ito yung papalitan natin. Ito kung makakabili lang sana tayo ng pin stopper na mas tigas pa, may outer market pa naman ito. So kailangan natin siya modify this one. Kailangan tumahasa ng konti. Ito. Itong tangkad, ito tumataas na ito. Kasi tatama siya rito eh. Dapat so yan. Dapat yan ma-file. Ma-flatten siya. Hindi tatanggalin yan. Tatama siya sa housing, yung trigger housing niya. Nag-disassemble na natin. Yung unit pala na to ay double bell. Ito kanyang stock shear. Actually baluktot na siya eh. Importante palitan to kasi ito yung pumipigil sa piston.
Yan, nakabit. Guys, nakabit na natin. So, kailangan na natin konting pukpukin. Yan. Kabit na. So, kailangan talaga ito tanggalin. Ito. Yan, yan. Nakasobrang yan. Kailangan mong tanggalin yan. Sasabit. Wag not actually maubos. Ipa-flatten lang natin siya sa surface nito. Sa edge nito. Tulad nyo, no? Hindi siya bumababa. Lubog na kagad siya. So, talagang kailangan, ano to, i-flatten talaga ng konti lang. Actually, ito, fit ito sa, ano eh, Docu Marui. Gigi Barten. Yan, fit siya. Itong housing na ito. Kape muna tayo. Mas matatapos na tayo ngayon. Yan. Takot na platin siya ng konti. Ito. Yan. Yan o, diba? Flat ng konti. Meron kasi siyang notch dito sa gilid. Ayan. May notch yan sa gilid. Ayan. Dapat pantay siya. Pantay na. Konting-konti na lang. Testing na natin yung ginawa natin kanina kung fit ba o hindi. Dapat nagpi-play siya ng maganda. Yun o. Bumabalik agad. Yan. Dapat bumabalik agad yan. Moment of truth. Kung kailangan pa natin bawasan o hindi. Ngayon lang. Masikip. Sikip. So, konting liha pa to. Filing pa lang. So, dapat yung play niya parang ganito. Bumabalik agad. Hindi yung nakaipit ng ganito. Tigas. So, dapat yan. Ganoon, bumalik agad. Ganito ba? Yan, dapat ganyan ang play niya. Kaya ganyan ang play niyan, hindi ko pa nahigpitan yung ano eh, housing eh. Pero pag nahigpitan yan, halos hindi niya maibalik. Konti lang naman tulak yan. Ayan guys, okay na siya. Ilagyan na natin siya ng screw sa gilid. So may fit na yan. So dapat ganito yan. Yan po siya. Ganyan dapat ang play niyan. Alright. Matrabaho pero worth it naman. Tibay na ito. To. Napakatibay niyan. Posing ko lang to.
Yun, may kabit na natin lahat. Yan, kabit na. So okay na siya, okay na, nag-play na. Lagyan natin ng konting lubrication. Pwedeng paliguan to guys at baka pumasok sa tornilyo niya yan, katagalan yan, baka lupuwag ng mga fittings ng tornilyo. Yan, okay na, kapit na natin yan. Guys, naikabit na natin ngayon at testing na natin. Smooth. So guys, naikabit na natin. Una nilagay yung guard kasi testing natin yung compression niya. Yun. So far naka-o-ring pa rin siya eh. So hindi pa ako nakakabili ng cap type. So pinapagawa lang din namin yan. Yan, smooth. Kita mo yung ano, piston. Yun. Compression niya. Nag-slamper kasi di ko nakakasang mabuti. Yun, napindot ko naman kagad. So okay na guys. Thank you for watching. Sabit na natin yung trigger guard niya. Yun. Yun, no? Smooth. Stock pa rin pala lahat yan. Stock. Maliban sa pinalitan natin. Stock lahat yan. Piniturahan ko lang yan. Pangit, no? Ang magawa eh.